Kita niyo na class? O wala pa? Hello, hello. Meron na o wala pa? Wala pa? Hindi mo po. Ayun yung lumitaw. Ayan, meron na? Wala pa rin? Wala pa po. Wala pa rin? Hindi siya nakapresent. Yung dumi, kita ko. Ayan. Ayan, yan meron na. Sige. So ito, this is a picture of the lymphatic system. It is made up of your lymphatic vessels. Yung mga parang ugat na yan, ha? Yan. So those are your lymphatic vessels. Ang function yan is to drain mga excess fluid, yung sobrang tubig sa katawan natin. Mga 3 liters na excess fluid per day ang dinidrain yan. Now ultimately, yung dinidrain nilang tubig, yung interstitial fluid o kaya ang pangalan ay lymphatic fluid, will eventually end up dito. Yan. Sa may right lymphatic duct at saka sa may thoracic duct. Yan. Diyan babagsak. Now, yung right lymphatic duct can be found in between or at the junction ng internal jugular vein at subclavian vein sa right. Yung left naman, the thoracic duct, dun sa in between pa rin ng internal jugular and the subclavian vein on the left. Okay? So, dyan babagsak yung excess 3 liters of fluid per day. So, in other words, yung lymphatic fluid or yung lymph na sobrang tubig sa katawan natin will be incorporated doon sa venous system. Sasama yon doon sa venous blood. Okay? So, hahalo sa dugo yon. Yung 3 liters na yon. Now, ito ang drainage ng right lymphatic duct. Ang dinidrain ng right lymphatic duct, kalahati ng ulo on the right, kalahati ng leg on the right. Then you have the right upper limb, yung right thorax, right half ng thorax, kalahati ng thorax, and then almost 1/4 ng abdominopelvic on the right. Okay? So, yan ang dinidrain ng right lymphatic duct. Now, the rest, so these are being drained by the thoracic duct. In other words, yung dalawang lower limbs, so these are drained by the thoracic duct. So, mas marami doon sa thoracic duct. And sabi natin, dito babagsak yan. So, on the junction ng internal jugular at subclavian vein, both on the right and the left. Okay? So, dyan ibabalik yung tubig. Now, aside from draining yung interstitial fluid o yung lymphatic fluid na tinatawag,
Now, ang lymphatic organs, you have different lymphatic organs. Itong nasa may ibabaw ng heart, that's your thymus. Okay? Nasa left upper quadrant ng abdomen, that's your spleen. So, spleen yan. Then, you have tonsils dito. Meron sa may likod ng dila. Meron yung palatin, yung familiar kayo na tonsil, nakikita nyo sa lamin pag nakabukas ang bibig nyo. And then, meron pa doon sa likod ng pharynx, yun ang pharyngeal tonsil. Okay? So, yun ang mga different tonsils. Now, aside from the tonsils, nandyan din yung mga kulane, yung mga lymph node. Ayan. So, meron kang lymph node sa kilikili, axillary lymph node. Meron kang lymph node sa may leeg, that's your cervical lymph node. Meron kang lymph node sa may abdomen, so intestinal lymph node. Then, meron ka rin hindi kita rito, yung sa singit. So, yan ang inguinal lymph node. Yan. So, ang laman yan, mga lymphatic organs na yan, lymphocytes. So, as you already know, ang lymphocyte mo, panlaban sa sakit. You have two types, the T lymphocyte and the B lymphocyte. So, yung B lymphocyte for humoral type of immunity. So, na-lecture na sa inyo yun, ha? So, pag sinabing humoral, this pertains to body fluid. So, ibig sabihin, itong mga lymphocytes na to, karamihan, makikita mo yan sa mga tubig. Apart, katulad ng dugo, okay? Lahat ng parts na may mga tubig. Okay? Now, let's say, meron kang sugat dito sa paa. Yan. Yan. Tapos, papasukan ng bakterya yan. So, aakyat yan dito. Now, pagdaan dito sa inguinal lymph node mo, okay, so yun may tubig yan, yung lymphatic fluid, di ba? So, dadaan yan dito sa may singit. Kaya yung singit mo, mamamaga yung mga kulane, yung mga lymph nodes mo. So, there will be an inflammatory reaction. So, ibig sabihin nun, lumalaban yung immune system mo doon sa bakterya. Okay? So, karamihan nun will be made up of your B lymphocytes. Now, ang mga lymphocytes, whether T or B, hindi yan nangangain, ha? So, dapat reviewin nyo rin yung mga picture ng blood, particularly yung white blood cells. Okay? So, hindi yan nangangain. B lymphocyte, T lymphocyte, they are non-phagocytic. So, ang ginagawa niyan, nagtatawag sila. Tinatawag nila yung mga macrophage, yung mga phagocytic cell, tinatawag nila yung neutrophil, kung bacteria. Kung bulate naman yan, tinatawag nila yung eosinophil. Okay? Then, kung may halong allergy yan, eosinophil pa rin. And then, yung mga monocytes. Yun ang mga tinatawag nila para mangain. So, yan ang inguinal lymph nodes, yun dito sa singit. Ganon din ang nangyayari dito sa may kilikil, sa axillary lymph node. Now, ang mga lymphatic organs, so they are classified as primary at saka secondary. Ang primary mo ito, primary lymphatic organ, you have the red bone marrow. So, diyan ginagawa ang lymphocytes, whether T or B. Okay? Yung B lymphocyte, pag ginawa yon, active na yon. So, pwede na lumaban yon. Pero dapat, alam nyo lagi na hindi nangangain yun, na nagtatawag lang sila. So, yung mga B lymphocyte, active na yan. Pag lumabas na yan, pupunta na yan doon sa mga different lymphatic organs like your lymph node, tonsils, spleen, dito sa mga lymphatic tissues mo, dito sa may intestine, okay? At saka, saan pa ba? Okay, so yun yung mga yun mga lymphatic organs mo. Now, sabi ko, ang primary mo, you have the red bone marrow kasi diyan ginagawa yung mga lymphocytes. Now, another primary lymphatic organ or lymphoid organ will be the thymus. Kasi diyan naman nagmamature at nagdi-differentiate ang T cell or T lymphocyte. So, hindi katulad ng B lymphocyte, ang T lymphocyte ginagawa rin sa red bone marrow. Pero hindi pa siya activated. So, dadaan muna siya rito sa thymus para ma-activate.
Ang T-cell mo naman ay cell-mediated type, for cell-mediated type of immunity. So pag sinabing cell-mediated type, yung mga microbes, mga microorganism, nakapasok na dun sa cell mo. Wala na siya dun sa body fluid. Okay? So yung virus nandun na sa cell mo, yung bacteria nandun na sa cell mo, yung parasite nandun na sa loob ng cell mo. So ang harap naman sa kanya, yung T lymphocyte. So yun ang pagkakaiba ng humoral from your cell-mediated type of immunity. So dito sa thymus, yan magmamature at mag-a-activate ang T-cell. So after mag-mature, saka pa lang sila itatapon sa mga lymph node, sa tonsil, dito sa mga lymphatic tissues mo, dito sa intestine, tapos dyan sa spleen. So saka pa lang sila itatapon. Yun ang kaibahan ng B from your T lymphocytes. Okay. Isa pang function, I forgot to mention ito. Yung lymphatic vessel mo may also serve to transport fats. Okay? Nagtatransport yan ng fats in the form of chyle, C-H-Y-L-E. Okay, kaya dito yan particularly sa may intestinal part ng mga lymphatic vessels mo. So aside from lymphatic fluid, ang tinatransport niya, pwede rin siya mag-transport ng mga fats in the form of chyle. So ano pa ba? Next picture. So dito, yung thymus lang ang involved, ha? Kasi the rest puro endocrine na yan. So pag nandun sa ibabaw ng heart, that's your thymus. Now ito ang size ng thymus in a child. Ito naman ang sa adult. So as you may notice, lumiliit as one becomes older. Kaya yung mga elderly, yung mga 70s, nasa 80s and above, yan ay immunocompromised. Ibig sabihin, madali silang kapitan ng sakit. Kasi yung thymus nila, where your T cells mature at saka nagdi-differentiate, na lumiliit na yan. So pagdating ng mga 70-80 na yan, halos wala na yan. Okay? Yung thymus. So itong itsura ng thymus, histologically, meron siyang dalawang layer. You have an outer cortex at inner medulla. Ang thymus ay mayroong capsule. May balot yan, hindi lang kita rito sa picture. So yung mga part ng capsule na pumasok, yan yung naging trabecula. Tapos kada isang compartment, ito isang compartment, ang tawag mo dyan lobule. Kada lobule, yung dark na part, kasi maraming cells, yan ang cortex. Yung medyo light, yan ang medulla. Ngayon, dito sa thymus, may tinatawag na thymic corpuscle. Yan. So, whirl-like yan. So, parang ipo-ipo yan. So, naka-spiral yung itsura. Ang thymic corpuscle mo or Hassel's corpuscle is the characteristic feature ng thymus. So, pag sinabing characteristic, sa kanya na lang makikita. Kaya ang Hassel's corpuscle mo sa thymus lang makikita. Okay? So, ang dito, yung mga different histologic features, hindi na. Ang kailangan nyo lang malaman, nandyan yung Hassel's corpuscle na nasa may medulla, tapos yung layer niya, cortex and medulla. At saka alam yung i-identify ang thymus. Now, dito naman, ito yung lymph node. So, ang lymph node is bean-shaped. May capsule yan. So, pag tinuro ko sa labas yan, ibig sabihin, ang tinatanong ko, capsule. Okay? Now, dahil bean-shaped yan, may part na nakauka. Ito, naka-indented. Yan. Ang tawag mo dyan sa indented na part na yan, hilum. Yan. Sabi natin, ang mga lymphatic vessels mo nagdadala ng lymphatic fluid. So they drain lymphatic fluid. Ang lymphatic vessels mo na nagdadaan sa lymph node, they are classified into two. You have the afferent lymphatic vessel.
Yan. Pag sinabing afferent, going towards. Towards saan? Papuntang lymph node. So yung lymphatic fluid dadaan dyan sa afferent lymphatic vessels, dadaan doon sa mga valves. So parang veins, may mga valves yan, mga lymphatic vessels. Then pupunta yan dito. Yan. Ito mga bilog na yan, those are yung oval shape na yan, yung dark muna. Yung buong yan, that's your lymphatic nodule or lymphoid nodule. Pareho lang. So lymphatic or lymphoid nodule. So ang lymphatic nodule ay grupo ng mga lymphocytes na nakapaikot lang. O lymphocytes yan. Okay? So pag tinanong kayo, anong yari ng lymphatic nodule? Lymphocytes. Ngayon, may mga lymphatic nodule ka na merong pale yung gitna. Yan. Ang tawag mo dyan, germinal center. Diyan sa germinal center na concentrate ang B cell or B lymphocyte. So, karamihan dyan, B cell or B lymphocyte. So, trace natin. So, mula dito sa afferent lymphatic vessel, papasok yan through your subcapsular sinus. Pag sinabing sinus space, so subcapsular sa ilalim ng capsule. Papasok na yan sa pagitan ng mga lymphatic nodule. So, pagdaan yan dito sa may cortex, kung saan mayroong lymphatic nodule, pupunta na yan dito sa may medalla. Sa medalla, makikita mo, may mga spaces pa rin. Okay? Ang tawag mo dyan ay medullary sinus. Pero yung paligid na medullary sinus, it's also made up of lymphocytes. Ito. Yan. So, yan ang mga medullary cords. So, pag tinanong kayo, anong cell ang nasa medullary cords, lymphocyte pa rin. Yung lymphatic fluid, after passing through the medullary sinus, lalabas yun dito sa efferent lymphatic vessel. Pupunta na naman ito sa susunod na lymph node. Kaya itong efferent lymphatic vessel, this particular lymph node, yan naman na magiging afferent ng susunod. Nakukuha niya? Etong efferent na lymphatic vessel na to, siya naman ang magiging afferent ng susunod. Yung lymphatic fluid na nagdaan dyan sa may lymph node, sinasala, pinifilter from microorganism. Kaya yung lalabas dyan, nabawasan na ng microorganism. Nabawasan na ng bacteria, o kaya mga parasite, etc. Kaya ito, medyo bawas na, pero hindi pa totally yan. Kailangan maraming dadaanan ng lymph node para halos totally malinis yung lymphatic fluid. Nakukuha niya, class? Hello? Okay? So, kapag nasa hilum, efferent lymphatic vessel, ha? The rest, puro afferent na yan. Pag sinagot nyo lang ng lymphatic vessel, mali yun, ha? So, incomplete yun pag ganun. So, susunod na picture. Ay, anong organ pala to? Anong organ? Hello? Anong organ to nasa picture? Hello? Lymph node po. Lymph node. Ang thymus mo, ito yun. Yan ang thymus mo. Okay, ito lymph node. Okay? So, kulane sa Tagalog. So, ito, makikita mo rito na yung lymph nodes mo, dinadaanan ng mga lymphatic vessels. So, ibig sabihin, hindi lang yung isang beses nililinis. Multiple times. Hanggang makarating nga siya dun sa may thoracic duct at lymphatic duct. So, another picture ng lymph node, ito yung dun sa slide dyan sa school. Okay? So, makikita mo, ito yung mga lymphatic nodules. Yan. Pag may lymphatic nodule at tinanong kayo, anong layer? Cortex. Kapag wala ng lymphatic nodule, ito nasa gitna, medalla. Yung light na yon, yan ang medullary sinuses. Okay? Yung dark, yun ang medullary cords. Ito, papunta na dun sa efferent lymphatic. So, pag tinanong kayo, anong primary content ng medullary sinus?
Ano ang pinakalaman niya? Lymphatic fluid. Okay? So lymphatic fluid ang nagdadaan dyan. So ito, another picture ng lymph node, kaya lang ibang stain ang ginamit, kaya ibang kulay. Dark, gray, at saka light. Okay? Ibang pangkulay niya. Pero lymph node pa rin. Ngayon, ito naman ang tonsil. Okay? So you have sa likod ng nose, ito yung nasal cavity, pharyngeal tonsil. Okay? Tapos sa likod ng dila, lingual tonsil. Then ito yung familiar kayo, yung palatin tonsil, dalawa. So isang pharyngeal, dalawang palatin, at isang lingual, apat silang lahat. Pag kinonect mo, yung pharyngeal, doon sa isang palatin, at yung palatin tonsil na yung kinonect mo sa lingual, balik ulit doon sa isang palatin at binalik dito sa pharyngeal, we will form a ring. So bilog na structure. Ang tawag mo doon, Waldeyer's ring. Waldeyer's ring. So pag tinanong kayo sa theoretical, ano ang Waldeyer's ring? It is made up of your pharyngeal tonsil, dalawang palatin, at isang lingual tonsil. Ano yung mga tonsil? Ang mga tonsil, tulad din ng lymph node. Okay? May mga lymphatic nodules, pero wala silang cortex, wala silang medulla. Okay? So may mga lymphatic nodules. Ang laman niyan, lymphocytes ulit. Makikita mo, may mga lymphatic nodule ka na pale yung gitna. Maputla yung loob. Okay? Yan yung germinal center. So basta't may lymphatic nodule ka, pwedeng meron kang germinal center o pwedeng wala. Pero karamihan meron. Okay? Now, ano significance ng germinal center? Sabi natin, ang laman yan B cells or B lymphocyte. Ngayon, kapag maputla yan, ang laman yan B lymphoblast, ibig sabihin, yan germinal center na yan na-expose na sa sakit. Na-expose na sila sa bacteria, na-expose na sila sa parasite, basta anong klaseng infection. So in other words, hindi na sila virgin na lymphatic nodule. O ano na yan, mga veterano na-expose na sa sakit. Ngayon katulad nito, ito dark. Yan, ito lymphatic nodule din yan. Pero hindi siya pale yung loob, yung gitna. So yan ay lymphatic nodule without germinal center. Yung mga ganyan na lymphatic nodule, ano yan? Mga virgin pa yan. Hindi pa yan na-expose sa sakit. Okay? Ito na-expose na. Yan. So, yan ang tonsil. Ngayon, sa tonsil, may mga lubog na part. Ang tawag mo tonsillar crypts. Itong tonsil na sinasabi natin, yung lingual, balikan natin dito. Palatin at lingual tonsil, ang lining epithelium niyan, stratified squamous non-keratinized. Bakit stratified squamous non-keratinized? Kasi karugtong sila ng bibig. Okay? Yan. Itong pharyngeal tonsil, pag tinanong kayo sa exam, ano lining epithelium? It is lined by pseudostratified columnar ciliated. Okay? Pero may mga lymphatic nodules din yan. Ang tonsil ay partially encapsulated. Ibig sabihin, may part na may balot, may part na walang balot. Particularly yung palatin. Okay? So may question pa regarding sa tonsil. Okay, sige. Ngayon dito naman, ang largest of your lymphoid organ, spleen. So ito parang malaking kulani. Isang malaking kulani ang function niyan. Pero you already know, dun sa blood, ang spleen sequesters. Okay? Nire-recycle niya yung mga mamamatay ng red blood cell, matatandang red blood cell, o yung may sakit na red blood cell. So dinudurog niya yon, and then i-recycle niya yung mga components ng red blood cell para gawin ulit ng panibagong red blood cell.
Ngayon, itong spleen, aside from sequestration ng red blood cell, is also considered as a lymphoid organ. Kasi may mga lymphocytes din niya. Ayan, ang spleen. Meron dark na part sa loob, merong light na part. So kung ang lymph node mo sinasala ang lymphatic fluid, microorganism, dito naman sa spleen, sinasala niya yung dugo. Kung ang dugo ay may mga bacteria, microorganism, dadaan dito yan sa spleen. Sasalain yan. Ngayon, ang spleen is divided into two parts. Etong dark na area na yan, yan ang white pulp. Yung paligid niya, red pulp. Na light. Yung lighter, yun ang red pulp. Ha? Yung dark, ito, na kulay violet at blue, yan ang white pulp. Kaya tinawag na white pulp kasi yung mga white blood cells are concentrated dito sa white pulp. Ngayon, dito naman sa red pulp, karamihan na nandyan ay red blood cells. Kasi di ba sabi natin, isang function ng spleen, sequesters yung red blood cell. Ngayon, dito sa white pulp, makikita mo may maliit na blood vessel. Yan ang central arteriole o central artery. Yan ang characteristic feature ng spleen. Ibig sabihin, sa spleen lang makikita ang central arteriole. Katulad sa thymus, doon lang makikita yung Hassel's corpuscle. Okay? So, pare-pareho sila ng function. Sinasala yung mga fluid, kung may mga microorganism, malilinis nila. Etong itsura ng spleen under the light microscopy. Makikita mo makapal yung capsule. Yan. Ito yung white pulp. Yung paligid niya ang red pulp. Okay? Clear na? The spleen? Okay. So ano sinasala dito sa sa spleen? Anong klaseng tubig? So blood. Okay, blood. So ang sasalain niya nga yung mga RBC dyan. Ha? Okay. So ito naman yung ikatlong segment ng small intestine. Kasi ang small intestine hinati sa tatlo. Ito dude. Nandito jejunum, nandito yung pinakadulo ng small intestine. Ang tawag mo ileum. Okay? Ngayon, lahat ng yan, parte ng bituka, small o kaya large, may mga lymphatic nodules yan. Katulad sa tonsil. Okay? Ngayon, dito sa ileum, yung lymphatic nodule niya, ang tawag mo ay Peyer's patch. Okay? So, yan lymphatic nodule sa ileum, Peyer's patch. Pero hindi ibig sabihin na yung duodenum, jejunum ay walang lymphatic nodule. Meron din. Kaya lang, ang nabigyan lang ng sariling pangalan ay yung sa ileum, Peyer's patch. Okay? Kaya itong mga lymphatic nodule na to, Peyer's patch at yung mga nandun sa duodenum, jejunum, pare-pareho lang yan. Ito lang ang nabinyagan ng ibang pangalan. Sa ileum lang. Pero pareho rin yan ng ibang lymphatic nodule sa ibang parte ng bituka. Okay? Ano ito? May germinal center o walang germinal center itong Peyer's patch na to? May maputla ba sa gitna? May na part o punong-puno dark siya? May germinal center ba to o wala? Meron, kasi yan yung pale area. Okay? Ngayon, hindi lang dyan ang mga lymphocytes ha. Kapag nag-form sila ng bilog, lymphatic nodule. Pero hindi ibig sabihin wala kang mga lymphocyte. Lahat ng yan, nakikita niyo yung parang violet, yan, nasa paligid dito mga glands. Yan ay mga lymphocytes. Ha? Yung mga lymphocytes yan. Pero kapag nag-form ng bilog or oval shape, lymphatic nodule ang tawag. Ngayon, ito yung appendix. Yung appendix, katulad din ng sabi ko, sa bituka,
small or large, may mga lymphatic nodule. Makikita nyo rito, ang lymphatic nodule niya ito, ito, at saka ito. So ito ba may germinal center o wala? Yung naka-point. Wala ito. Kaya ito ay hindi pa na-expose sa sakit. Yung lymphatic nodule na to. Pero ito, may konti na siyang germinal center. Okay? Medyo pale na rito eh. Okay? Pero ito mukhang wala pa rin. Then ito nasa gilid, mukhang wala pa rin. Okay? So, appendix. Ngayon, ang gross feature ng appendix ay ito. Teka, nasan ba yan? Ito, yan. Yan ang vermiform appendix. Vermi, ibig sabihin bulate. Form, muka. So mukhang bulate siya. Nakakabit siya dito sa cecum ng large intestine. Ito yung cecum, nandyan ang appendix. Okay? So, nakita nyo, itong appendix, mas maraming lymphatic nodule kesa doon sa ileum. Kasi ang nandito na sa may large intestine mo, puro tae na yun nandito eh. Okay? Dito may mga ina-absorb. Kaya dito sa may large intestine, yan, hanggang lumabas na yan sa pinakapuwet, maraming lymphatic nodule dyan. Pero yun nga, wala silang ibang pangalan. Just plain lymphatic. Kaya may tanong ba? Tumunog eh. Ano? Sige, sige. Ngayon, kaya tinatanggal yung appendix, namaga yan. Kaya nga tawag appendicitis. Namamaga yan kapag yan ay nabarahan, buto-buto, ganyan. O kaya, naipit yung kanyang mga blood vessel. So, pag naipit kanyang blood vessel, mamamaga yan. So, kinakailangan mo tanggalin yan. Kasi pag di mo tinanggal yan, puputok yan. Pag pumutok yan, kakalat yung dumi. Kasi di ba sabi ko sa inyo, ang laman dito, puro tae. Pag pumutok yan, kakalat yung tae mo dito sa buong mo. Yun, delikado yun. Pwede ka mamatay. Kaya lang, di ba sabi ko sa inyo, yung buong bituka mo, mula rito, sa duodenum, jejunum, ileum, lahat ng intestine mo, okay, ay may mga lymphatic nodule. So, tanggalin o hindi yung appendix, wala namang problema. Kasi meron ka naman tonsil, meron ka naman lymph node, okay, na may pwedeng lumaban sa sakit. Meron ka naman spleen. Nakukuha mo? Kaya tinatanggal yan dahil baka pumutok. So, may question pa? Okay. Kung wala na question, wala na ring slide, so yan ang pinakahuli. So, exit full screen na ako. Okay. Minimize. Okay, kung walang question, screenshot na tayo. Para sa attendance. Na-screenshot ko na po. Okay. Ngayon, yung hindi ko pala kayo pwedeng bigyan ng practical sa Saturday dahil online yata ang schedule natin doon. So, not unless babaguhin yung schedule, sa next Saturday ko na kayo may bibigyan ng midterm. Ang problema nun, kailan finals nyo? December. Kung next, hindi rin pala pwedeng next kasi next Saturday ay November 30. Holiday. Kailan ang lecture day nyo? Anong araw? Every Wednesday po. Wednesday, anong oras? 7 to 10 a.m. po. 7 to 10 a.m. Sino lecturer niya? Si
Sino? Si Dr. Jen Plukenbaum. Hindi Plukenbaum. Plukenbaum. Okay? Kaya lang, sinasagad kayo ni Jen kasi, di ba? 7 to 10. Hahanap na lang tayo na ibang araw na nandun kayo at bibigyan ko kayo ng practical. Ang hirap itong Sabado nga pala. Next Saturday ay, kung online kayo, yung susunod November 30, walang pasok. Tapos yung susunod, ano date ba ngayon? 16, 16, 7, 23. Tapos online ng 23, 30, walang pasok. December na. Baka pumatok na naman yan na online. Mangyayari niyan, sabay na yung midterm nyo at saka final practical. Pag ganon. Kung hindi man sabay, halos magkasunod na lang na ano. Probably sabay na nga. Teka. Anong araw kayo nandyan sa school? So pag Monday, ano yon? Hybrid din? Online, face-to-face, ganon? O purely face-to-face? Monday. Anong oras ang klase nyo? Pag afternoon, meron kayong klase? Meron po. 1 to 8 p.m. po. Ha? Sinasagad ba yon? I mean, diretso kayo hanggang 8 ng gabi? 7, ano? Yung sa Monday naman po, di po siya sinasagad. Kaso po, kapag po nagpapaquiz po siya, ano po, specific time po talaga na kunwari po, 7:30 to 7:45 p.m. po. Ganun po. So, yun yung pang 4 o'clock to 7, 4 to 7 nyo, or 5 to 7, 5 to 8 yata yun. Yung 1 o'clock to 4 o'clock. Yung 1 to 4 naman po, sinasagad po kasi daw po di daw po kami lagi nakakapag-meet. Yeah. So, ang nangyayari na lang yan, lunchtime ng Monday. Lunchtime ng Monday, doon ko kayo bibigyan. Ang problema, baka hindi na tayo makapag-review pag gano'n. Monday na lang. Pero hindi itong Monday na to, most probably next Monday. Sino yung nagre-raise ng hand? Ako po. Ah. So sa Monday na to,